At inuulit ko, kung natatakot kayo na bumili ng Epson printer dahil sa mga chismis na kagaya na itong babaeng tong sino man tong Poncio Pilato na to. Hindi ko alam, meron palang meta sa panguuto. Pagbablog, kailangan daw nakataas yung kilay, sabi ni Idol. So maiba nga tayo, no? 3 days ago, mayroong nag-comment sa atin, shoutout sa'yo kung sino ka man, Mernilyn. At sabi niya dito, kasi meron akong content dito na tungkol sa Canon and then Epson. Sinusubukan kong itaas yung kilay natin, no? Para daw malakas yung dating sa panguuto, sa pagbablog. Pero eto, sabi niya dito sa comment niya dito, ang maganda lang daw sa Epson printers ay pwedeng mag-pigment ink at mura lang daw bumili ng mga ink nito. Pero sa totoo lang, sirain naman talaga in terms of mechanism, sabi ni Mernilyn, pero proven daw and tested. Tapos, dito ako naguluhan, no? Sabi niya proven and tested, pero hindi naman pala niya experience. Bumasi lang siya sa kakilala niya na printer technician. Akala ko pa naman, Mernilyn, ikaw mismong naka-experience. So huwag kayong magpapaniwala sa mga taong ganito na hindi naman nila na-experience yung isang bagay. At sabi pa niya dito, kaya nga maraming naglantaran sa Shopee ng mga spare parts kahit saan ka maghanap merong available na parts. Kasi nga madali daw masira yung Epson printers. Marketing strategy daw nila yon. Kaya daw mas kikita pa daw yung Epson printers. Real talk lang daw, no, sabi niya. Muntik na ako maniwala dito sa comment neto ni Mernilyn kung sino man tong Poncio Pilato na to, kung kanino mang tita or kung kanino mang nanay to. Akala ko pa naman experience mo, bumasi ka lang pala sa printer technician, nakakilala mo. Eto, no, mga tropa, to tell you honestly, ang pinakauna kong printer ay HP na brand na printer. Kasi nga, ayoko talaga ng Epson printer. Kasi naririnig ko before, hearsay, haka-haka, nasirain daw pala ang Epson printer. And then, it turns out na yung HP na printer ko noon, wala pang isang taon, lintik yan, sira na agad. At ang pangit pa dun sa HP ko na printer, ang konti lang nung napiprint kasi yung ink niya, yung may cartridge, yung magkaiba yung cartridge niya, merong isang black at yung isang cartridge ay tricolor. Ang napiprint lang nun, mga tropa, parang mga 100 plus lang. At bibili na naman ako ng another set na ganon. Kinukwento ko lang yung experience ko, medyo way back 2000, no? Medyo matagal na yon. Pero no, naisip nyo, no, napakatagal na issue neto na sirain daw talaga ang Epson printers. Na which is, na-experience ko naman talaga na hindi pala totoo yon. Kasi nga, HP printer, talagang branded na yung nabili ko dati. So nung panahon na yon, napakaganda na nung printer na yun. Nagkakahalaga siya ng mga around 4,800 something. Syempre nung way back 2000, napakamahal na nun. Napakalaking pera na nung 4,000 something na yon. At na-experience ko nga ngayon na 2024 na. Syempre kahit papano mas gumanda na yung mga technology. At kung sasabihin mo na yung Epson printer ay sirain, mga tropa, yung first na printer ko na Epson 3110, napakatagal na sa akin na, which is naibenta ko pa. Nabili ko yun around 7,000 and then nabenta ko pa siya ng around 3,000 plus. So malaki-laki na din yung na-print ko doon, or madami na ring print yun, pero naibenta ko pa. Ilang taon na sa akin yun, parang mga 4 years or 5 years na sa akin, around ganon. At isang beses ko pa lang siya na-repair. So talaga namang masisira at masisira yung printer katagalan ng panahon, dahil yung kanyang rubber roller, yun lang yung pinalitan ko doon, napupudpud yun. Pero kung sasabihin mo na talagang sirain ang Epson printer tapos hindi mo naman experience gumamit, at kung wala ka naman talagang printer na hawak, ichichismis mo na naman yan, no? Ito mahirap sa mga nanay na ganda, no? Mahilig chumismis sa mga tropa nilang technician. At kung sasabihin mo naman na kaya lantaran yung mga spare parts, no? Lahat ng equipment, hindi lang printer, lantaran ang mga spare parts dyan. At magpasalamat kayo na merong mga spare parts. So isipin mo, magbabase na lang tayo sa rep, sa electric pan, sa rice cooker. Napakarami rin yan ng mga spare parts, no? So masasabi mo
ba na sirain yung isang bagay kung maraming spare parts? So para sa akin, mas maganda nga na mayroong mga spare parts. So kung hindi ka talaga marunong mag-alaga ng printer mo, talagang masisira at masisira yan. Mamaya bibigyan ko kayo ng sample. So eto no, isipin mo na lang, yung printer mo, kung hindi ka marunong mag-maintenance, hindi ka marunong maglilinis, masisira at masisira yan. Sasampulan ko kayo, hindi na lang sa printer, yung electric fan nyo, wag nyong linisin yan, masisira yan. Yung alikabok, masisira yan pag sobrang dami. Wag nyong palitan ng bagong grasa, masisira yan. 'Di ba? Yung rep nyo, prion yan. Sisingaw at sisingaw yan pag natsambahan kayo, 'di ba? Ganon din sa printer. Kung hindi mo lilinisin yung printer mo at gamit ka lang ng gamit, masisira at masisira yan. Yung motor, yan, 'di ba? Motor, tricycle, chini-change oil yan, nililinis yan, mini-maintenance yan. Ganyan din sa printer, kahit anong printer, mini-maintenance yan, mga tropa. Kaya kung sasabihin mong sirain, ay hindi ka marunong mag-maintenance. Ang na-experience ko lang naman, mga tropa, sa HP, at meron akong nabasa na conspiracy theory na sabi, sinadya daw talaga ng HP at ng mga other brands, hindi na tayo magbabanggit, na mabilis maubos yung kanilang mga ink para daw bibili tayo ng bibili. Yun naman ang sinira ni Epson na mura yung kanyang mga ink. Sana nagigets nyo yung point ko. At inuulit ko, kung natatakot kayo na bumili ng Epson printer dahil sa mga chismis na kagaya na itong babaeng tong sino man tong Poncio Pilato na to, ay wag na wag kayong maniniwala dyan. Better experience to yourself, mga tropa. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, yung Epson 3110 ko, ang tagal ko nang nagamit at nabenta ko pa. At nag-upgrade na ako ngayon. Meron na akong 5290 at nagpaplano ako bumili ng workforce printer kung makakuha na ako ng isang pwesto talaga para dito sa aking printing shop, mga tropa. At alam ko naman talagang napakahirap pumili ng printer. Sa totoo lang. At ito yung isa sa mga tip na ibibigay ko sa inyo. At kung gagamit kayo ng mga makakapal na photo paper dahil sa mga certificate or sa mga wedding invitation, dahil kailangan makakapal yung kanilang mga GSM or yung texture nung isang materials na yon, go for Canon. Lalong-lalo na kung ang tatargetin mo na business dyan sa printing mo ay yung mga calling card. Dahil mas maganda yan kung makakapal, di go for Canon. Yun nga lang talaga, magpipaid at magpipaid talaga. Wala naman din kasi talagang perfect na printer. Kailangan mo ding alagaan yung parang motor, i-change oil mo, linisan mo. At kung medyo budget gaming ka lang, kung gusto mong mag-pigment, go for Epson 121. Hindi naman nagkakalayo yung presyuhan nito no? May pros and cons palagi yan. Walang sirain-sirain na ganyan. Nasa paggamit pa rin yan kahit papano. At maliban na lang kung machachambahan ka na yung isang printer na nabili mo ay defective, no? Mayroon naman din kasi mga nakakalusot sa quality control ng mga company. Lahat ng company, mayroong mga defective na item. Kaya maging thankful tayo na mayroong mga replacement kagaya nito. Makikita mo, nagkalat din naman dito sa internet yung mga replacement ng Canon at kahit na ano pa. At mababad trip ka nga kung wala kang makita na replacement, mga tropa. At hindi yun yung magiging basihan mo. Hindi yun yung magiging basihan mo kung paano mo masasabi na sirain talaga yung isang printer na yun. Subukan mo, gamitin mo para ma-experience mo, mga tropa. Mas maigi nga na mayroong mga replacement. Kagaya nito, yung mga timing belt, meron niyang Canon, meron niyang Epson, diba? Ganon din naman sa ibang mga equipment no, na huwag na natin i-ano sa printer. Yung motor mo, may mga spare parts yan. Yung electric fan, yung aircon mo, yung TV mo, diba? Ewan ko dito sa ako sino man tong Mernilyn na nag-comment sa atin no. Halatado na hindi nakaagamit ng printer to at for sure baka wala tong printing shop, mga tropa. Nang uulol lang yan sa comment section natin. Real tukan na to, mga tropa, kasi kung tunay kang crafters, mga tropa, bibili ka din ng Epson, talagang no choice ka. Bibili ka talaga ng Epson printers dahil sa paggamit ng pigment ink. Kasi yung mga Canon printers na mga naka-pigment ink talaga, na straight pigment ink, napakamahal, di ba? Meron tayong content niyan na pinakita ko sa inyo kung gaano kamahal yung mga pigment ink ng Canon. Tapos kung napakamura mo magpresyo, di ba? Di wala kang tutubuin. At kung talagang crafters ka ng mga printing emirate dito, pang birthday, pang binyag, pang kasal, bibili at bibili ka talaga ng Epson printers. At hindi mo masasabi talaga na sirain yan kung talagang crafters ka. Kasi kung marunong ka mag-maintenance, mga tropa, meron ako ipapakita
sa inyo dito na nakita ko at i-other topic na lang natin to sa mga susunod na panahon kung paano aayusin etong problema na to. Meron akong nakitang nag-comment sa isang Facebook group kung saan kasama ako. Ito ay Epson printer. So kung masasabi nyong sirain yung Epson printer sa pamamagitan nitong picture na to, dyan kayo nagkamali. Kagaya nga ng sinabi ko, yung equipment nyo na printer, para rin yung mga rep, para rin yung mga electric fan, para rin yung mga motor, tricycle, kailangan nyo din linisan yan. Kailangan nyo din i-maintenance yan, di ba? Pag nagpipintura kayo mga tropa sa dingding ng mga bahay nyo, isipin nyo yung brush na ginagamit nyo para magamit nyo ulit yan sa another kulay para makapag-paint kayo or makapagpintura kayo sa dingding ng bahay nyo. Kailangan nyo munang linisan yan, di ba? Ganyan din sa printer na which is nagpiprint yan, may lumalabas na pintura dyan, na ink dyan, kailangan mo din linisan kung ano yung naglilinis sa kanya na mechanism. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung cupping station. Dito, may mapapansin ka dyan na parang kulay black. Ito, naiipunan yan ng tinta at kailangan mong linisin yan. Syempre, paano lilinis yung nasa printer head, diba? Yan yung kumakayod doon. So, next video, next mga video natin, ituturo ko sa inyo kung paano yung mga maintenance dyan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, no? Hindi yung gamit lang kayo ng gamit ng printer, diba? So, ayun. Sana nakatulong tong video natin para mas makapili kayo ng printer na gagamitin nyo sa inyong mga business dyan. At may nag-comment pa sa atin dito. Sabi niya, etong si Tito Real, sabi niya, mura lang po ang maintenance box ng Canon compare po sa Epson printer. Yes, napansin ko din dito, mas mura yung maintenance box ng Canon kung i-compare mo sa Epson printer. Pero ang tanong, hanggang ilan yung kayang capacity na ihigop netong maintenance box neto kaya ganun yung presyo niya, no, 'di ba? So nakadepende pa rin talaga Nakadepende pa rin talaga. At ito ang pinaka-tip ko sa inyo, no, kung gagamit talaga kayo ng mga makakapal na GSM at budget gaming lang kayo, go for Canon dahil yung mga printer na kayang mag-accommodate ng makakapal kay Epson printer ay medyo talagang costly, around 20,000, 25,000, 'di ba? So, mag-isip-isip talaga kayo. Kung crafters talaga kayo, gagamit kayo ng maalin dyan sa printer na yan, Canon at Epson. Panoorin nyo yung mga ibang crafters dyan. Huwag din kayo mag-stick sa akin. Napakaraming crafters dyan na gumagamit din ng kahit anong printer, Epson at Canon dahil kailangan nila ng makakapal, di ba? Pero kung budget gaming kayo at gusto nyo gumamit ng mga third-party ink, sublimation, pigment, eto yung may sasuggest ko sa inyo na good na rin siyang pang starting. Etong Epson 1210, lalong-lalo na kung magsa-sublimation kayo mga tropa. Eto na yung gamitin nyo kung gagamit kayo ng Epson 121 para hindi na sumakit yung ulo nyo kahit papano. Ayan, 'di ba? Ayan yung mga suggested ko kahit papano mga budget gaming. At eto naman yung 3210, good na to. Eto yung printer ko dati, yung binenta ko na nag-stick lang ako doon sa dye ink for document printing na which is na i-dispose ko na. Medyo latest version lang to. So, sana nakatulong yung video natin, hindi ko na masyado papahabain to at lalong medyo humahaba na kasi, no? Sana nakatulong to. Yung pagkasira or magiging sirain yung Epson printers nyo, subukan yung alagaan yung printer ninyo, linisan ninyo, wag nyong itambak, mag-print kayo na mag-print, at kung talagang ratrata na nagpiprint yan, masisira yan, di ba? Wala namang immortal dito no, sa mga equipment natin at sa mundo. Ayun lang, basta ang importante, wag kayong magpapauto. At sana na-check nyo, no, kung nakataas ba yung kilay ko. Kasi sabi daw ni Idol, pag nang uuto, kailangan nakataas daw yung kilay. Pag nagbablog. So, ayun lang. Like, share, and subscribe. Wag magpapauto. Bye-bye. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento